Dahil po sa Bible Month po, ngayong buwan na ito, pasimula ng taon, ay atin pong tinunghayan ang salita ng Diyos ng may pasasalamat sapagkat this is really giving us the enlightenment, the endurance, and encouragement. And for that, nais po natin pong tutukan po ito ng isa-isa. Kaya sa atin pong binasa, mag-focus po tayo doon po sa enlightened heart. Sapagkat napakahalaga po ng kaunawaan. Napakahalaga po para sa atin sa pasimulan po ang ating pong taon na meron pong pag-unawa sa kanyang kalooban. Sapagkat wala namang ibang sigurado talaga eh. Everything is uncertain, lalo na sa mundo. Pero pagka sa Diyos tayo umasa para sa kanyang kalooban, tayo po'y sigurado. Amen. Sabi mo sa katabi mo, sigurado ka. Sigurado ka. Pagka pinagtiwalaan mo siya. At ang ibig sabihin po ng enlightened heart ay yun pong naunawa natin ng kanyang kalooban at binibigyan niya tayo ng kalakasan para maisagawa po ito. Mailapat po ito sa ating mga buhay. At natalakay po natin last time with our bishop na yun pong enlightenment na ito ay karunungan ng Panginoon. Kaya when Solomon was asked by the Lord, ano gusto mong bigay ko sa iyo? Sa 2 Chronicles chapter 1 verse 7. Sabi ng Panginoon, sabi mo ano gusto mo. At ang Panginoon ay nagtatanong sa atin, what is really the desire of this heart? At napakaganda ng sagot po ni Solomon sa verse 10, jump to verse 10, give me wisdom so that I may lead this nation. Give me wisdom. Kaya natuwa po ang Panginoon sapagkat ang gusto niya po ay wisdom, pagkaunawa sa kanyang kalooban. Sa verses 11 to 12, sabi ng Panginoon, since you have asked for it, hindi lang wisdom ibibigay ko sa iyo, kundi ibibigay ko rin sa iyo ang kayamanan, ibibigay ko sa iyo ang mahabang buhay, ibibigay ko sa iyo ang kapangyarihan, and so on. Ibig sabihin, ang dami pong add-ons, ang dami pong freebies, ang dami po that goes with this enlightenment. Pag naintindihan po natin ng kanyang kalooban po, ang mga biyaya at pagpapala ng Panginoon ay sasagana sa ating mga buhay. Meron bang malakas na amen? Ito po ang mga nais ng Panginoon sa atin. Kaya when we start the year, understanding the will of God, for it gives us a lot of benefits. Pag atin pong naunawaan ng kanyang kalooban, maisasagawa din po natin sa ating buhay. Kaya in line with our theme, grateful living, sabi po ni Paul sa verse 16, our text says, hindi ako tumitigil ng pagpapasalamat na paghingi at pagkiklaim na bigyan kayo ng karunungan at pangunawa. Kaya sa verse 18 makikita po natin po, ang prayer niya, open yung pong eyes that they may see. Open the eyes of the heart. Yung ating pong mga puso na mayroong mga mata, na nakikita kung ano po ang direksyon niya. Kaya verse 18, the enlightened heart may be enlightened. That means, yun pong pasasalamat natin sa Panginoon should be focusing on the enlightened heart. And that is our topic. We are grateful for the enlightened heart. We are thanking God. Why we should thank God? Because it gives us a lot of benefits. And when we thank God for this enlightened heart, it leads us to the following things. Very significant for us as we start the year. What are those three things? Are we excited for the Word of God? Sino excited? Magsabi ng amen. If you're excited, God will always deal with us according to our excitement. Kaya sa ating mga talata, makikita natin na tatlong mahalagang bagay. We are grateful for the enlightened heart because it leads us. Unang-una, makikita po natin yan sa talata pong 17. Okay, 17. Verse 17 says, this kind of wisdom and revelation so that you may know Him better. You may know Him better. Ano po ang nais ng Panginoon? Nais niya na sa atin po na pagkaunawa, mas lalo pong lalalim po, lalawak at mas magiging exciting po ang buhay natin, ang taon natin. Ang pagkakilala sa Panginoon will really be an exciting experience for all of us. Kaya unang bagay, it leads us, number one, the enlightened heart leads us to know Him better. Makilala natin siya. Yun pong salitang know ay hindi lang po yung cognitive na malaman natin ang mga tungkol sa Kanya.
But know means this is an engaging knowledge of Him. Nakikilala natin siya, that makes us excited. Oh, ang Diyos pala ay sobrang mapagmahal. Ang Diyos pala, pinagpapala niya ang mga sumusunod. And where do we find it? We find it in the Word. Habang binabasa po natin, naiintindihan po natin po na it's really very exciting to get to know Him, to be connected with Him. Ang Diyos gagawin niyang exciting ang taon na ito. He will never fail to excite us kapag tayo po'y lumalim sa pagkakilala sa Kanya. Sino sa atin dito ang gustong maging exciting ang kanyang 2025? A loud amen. Louder amen. And God can make it, can do it. Gusto ng Panginoon is an exciting life for us. In Psalm 16 verse 11, we are told na kapag nasumpungan po natin yung path, na hindi lang si Bay ang nakakuha po at nakaranas ng right path. Yun po kasi kanila, kakasal lang. Nandiyan ba sila, labo mata ko, sabi sa kasal nila, ay, Bay takes the right path. Path. Alam niyo, when we discover the right path, this life will become really full of joy. Puno ng excitement. At yun pong pleasure natin po will be based on the eternal pleasures. Meron tayong mga tamang values. This is what God wants for all of us. Na meron tayong tamang path, and we find that in the Word of God. We have the joy, and we have the eternal pleasures. We find all of this sa atin pong paglalakbay. Now, let me say, na ang atin pong pagkilala at pagkakilala sa Panginoon, lumalagong pagkakilala sa Kanya, is more of a destination. Just like the hopes and dreams that we have. We are having hopes and dreams, pero alam niyo po, yun pong paglalakbay, in order for us to have all those, mas enjoyable. Let me tell you how that could be. Sa isang naglalakbay, halimbawa nakasakay sa train, lalo na sa ibang lugar, sa ibang bansa. Pag sumasakay sa train, kapag halimbawa ikaw ay nagbibiyahe, nag-travel, at dahil sa ikaw ay ang concern mo, trabaho, nasa train ka na, binuksan mo laptop mo, o kaya naman ay cellphone mo, habang yung iba, tinitingnan nila yung kanilang dinaraanan. Nakita na, wow, ang ganda ng mga bundok. Sino sa inyo pag nagta-travel, nakatingin po sa daan? O kaya nagta-travel kayo, naka-laptop o naka-cellphone, nakatutok doon? Sayang naman yung dinadaanan natin. Hindi nakita yung magagandang puno, hindi nakita yung sa mga nasa paglalakbay. Nandiyan sila Captain Art, sila Sister Belen. Sila pagka nasa Japan, I believe, pagka naglalakbay sila, dahil sa ganda ng mga tanawin, they cannot afford na nakafocus po sa kanilang mga kaabalahan kung hindi ini-enjoy po ang mga nakikita sa paligid. Kaya habang kuha ng pictures po ang iba, ito namang isang lalaking ito na ang kanyang concern ay yung makarating sa pagpupuntahan, at nung makarating na ang train, sabi niya, yes, I arrived. Hanggang doon lang, nalimutan niya yung iba, mas nag-enjoy sa nakita po sa paligid. Now, what is this telling us? Mga kapatid, sa paglalakbay natin ito, this 2025, don't miss yun pong ating journey. Don't miss yung everyday journey. God wants for us to see how exciting life is. Nais ng Panginoon na sa bawat gising natin sa umaga, meron po tayong pag-asa. Nais ng Panginoon na bawat araw, meron po tayong excitement na taglay-taglay. Ayaw ng Panginoon na tayo po'y ma-focus sa ating mga problema. Ayaw ng Panginoon na tayo po'y ma-focus lang sa ating gustong mangyari, sa ating pangarap. Nalimutan natin ang gusto ng Panginoon, i-enjoy po natin siya sa araw-araw ng ating buhay. Merong malakas pong amen. At merong palakpak sa Panginoon. Amen. Hallelujah. He wants to talk to us. He wants to change us. He wants to transform us. Kaya in 2 Timothy chapter 3 verse 16, 2 Timothy 3:16, this is scripture which is God-breathed,
profitable for teaching. Knowing yung mga bagay na hindi pa natin alam. Rebuking. Yung pong tayo po'y nire-rebuke pagka tayo po'y may mga mali. Correcting. Training us kung paano po natin po isasagawa ang kanyang kalooban. Isn't it that exciting? Marami pang dapat baguhin sa atin. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, marami pang dapat baguhin sa buhay mo? Come on, tell that, At sagutin mo, mas lalo na sa iyo. Huwag naman kayo mag-away, Alam niyo po, tayo naman lahat, marami pang dapat baguhin. And as we continually be transformed, this life becomes so exciting. Ayaw ng Panginoon na ma-focus ang ating buhay sa mga daing, sa mga problema, sa atin pong mga pag-aalala. Huwag nating sayangin ang bawat araw, kundi samantalahin natin na ang bawat araw po ay maging exciting, and we can only make that exciting as it is kapag ka atin pong patuloy na kinilala who God is. Our God is so loving. Our God is so merciful. Our God is so gracious. If you need a therapy, our God is the free psychiatrist. Don't live in depression. Don't live in darkness. The light has already come. Ang Diyos po binigyan tayo ng liwanag. Huwag naman natin sayangin po ang bawat araw na lagi pong iniintindi po ang atin po na mga bagay na wala sa ating kamay. At habang tayo po ay giit ng giit sa gusto natin, napansin natin ating sarili, nagigit-git lang, gigit-gitin lang din tayo balang araw, kinakain tayo ng atin pong mga pressure sa buhay. Kinakain po tayo, napapadala tayo. But God wants us na ang ating hanapin na yung kanyang kalooban sapagkat yun ang sigurado. Nothing is so sure in the world but His will. Nothing is so sure in the world but His will. Kaya sabi po ni Apostle Paul sa Ephesians 5:17, don't be foolish, but understand what the Lord's will is. Ephesians 5:17. Don't be foolish. Nasasayang lang ating panahon, ating oras. And I keep on saying, and I will always say it, na pagka ikaw ay natutuksong mag-alala, ikaw ay nag-aaksaya. Sinasayang lang natin ang ating buhay kapag tayo po ay nangangamba at nag-aalala. At the antidote for worry ay yung atin pong pagtitiwala sa Kanya. Ang sagot is not to worry, but to trust Him. Ang sagot, hindi pag-aalala, kundi pagtitiwala sa Kanya. A big amen. Kaya pagka ikaw ay natutukso na ngayong mag-alala, ma-stress, sinasayang mo lang ang araw mo. Sinasayang mo lang ngayong taon. Now make that exciting as it is, knowing Him better. Kaya ano ang ating goal, ano ang ating target? Sabi ni Apostle Paul, Philippians 3:10, my goal now is to know Him more, know Him more. Philippians 3:10. I want to know Christ. I want to experience Him. I want to know Christ. Kaya this year, kagaya na sinasabi ni Brother Jim, napakahalaga po nun na ang ating mga Biblia po ay magkaroon po ng tunay po na bahagi sa atin pong paglalakbay, sa ating buhay, at mapuno po tayo po ng pag-asa ng Panginoon. Know Him better. Kaya ang bukas na mga mata, the enlightened heart leads us to know Him better. Lord, I want to know You more. I want to know You more. How many of you here ang may ganung prayer? Lord, I want to know You more. I want to know You more this year sapagkat basta't nakilala natin po Siya ng mas malaliman, mas malalim po at mas malawak ang pagpapalang dadating po sa ating mga buhay. Amen. The Lord will bless you so mightily kapag atin po Siyang kinilala ng lubusan. Maraming salamat. And ikalawang bagay po, for us to be grateful sa pusong ito na tunay na binuksan ng Panginoon. Sabi ng verse 18, that we may know the hope
to which He has called you. Know the hope to which He has called you. Gusto ng Panginoon, buhay na punong-puno po ng pag-asa. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Gusto ng Panginoon po, yung buhay na hindi tinatakasan po ng pag-asa. Gusto ni Lord, punong-puno tayo ng pag-asa. Well, it is true na may kasabihan tayo, habang may buhay, may... Pero totoo naman, hindi lahat ng nabubuhay may pag-asa. Yung iba ay buhay, pero parang walang buhay. Marami po humihinga. Tingnan mo nga katabi mo, mukha bang buhay pa? Buhay pa ba yan? There are times wala naman talaga hong buhay na nangyayari. Yung pong pag-asa na gusto ng Panginoon, we are really intended for this. Punong-puno ng pag-asa. 2025, maging punong-puno po tayo sa ating puso, sa ating isipan, ng napakaraming mga pangakong pwede nating i-enjoy. Kaya what He wants us to have that leads us to a grateful living is a kind of this practice, embracing our hope tighter. Not just knowing Him better, but embracing our hope tighter. Because it leads us to do so. Na yung pong yayakap talaga tayo. Imagine, grabe naman ang si Lord. Sa dami po ng Kanyang pinatunayan sa atin. Can we still afford na hindi yakapin siya? Can we still afford na tumalikod sa Kanya? Hindi ba napakabuti ng Panginoon? Hindi ba't napakabuti ng Panginoon? Kung ganyan siya kabuti, pinatunayan na naman niya ang kanyang sarili. Ano pa ba ang kailangan niyang gawin para sa atin? Kaya ho, ang 2025, it leads us po para yakapin yun. At I will say it again, that I have this strong feeling na yung ginawa ng Panginoon sa 2024, hindi lang hihigitan, dodoblehin at titriplehin po ng Diyos ang kanyang kabutihan habang ikaw ay nabubuhay ng may pagpapasalamat sa Kanya. Basta't magpasalamat ka lang lagi. Basta't punong-puno lang lagi ng pagpapasalamat, hindi paghahanap, hindi yung daing ng daing, hindi yung reklamo ng reklamo. Sabi mo sa katabi mo, pinaparinggan ka na ni pastor. Pinaparinggan ka na. Sapagkat pagkaganyan ng buhay, how sinasabi mong yumayakap ka sa pag-asa, samantalang ang buhay mo, punong-puno naman ng daing at reklamo. Pero tunayan ng Diyos, kaya niya. Wala namang imposible sa Kanya. Kaya po niya. Kaya ho, this year 2025, yakapin mo na. Huwag lang bighag. Kung hindi, yakap na mahigpit na mahigpit. Sapagkat hindi tayo iwanan ng Diyos, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. I said, hindi tayo iiwanan at pababayaan ng Panginoon. Alam niyo po, talagang tindi. Palakpan po natin si Lord for that. Hallelujah. Kahit po, paulit-ulit po natin sasabihin yan. Grabe po yan. Nagre-rema yan. Nandiyan yung nagre-resonate sa atin yan. Na araw-araw sasabihin mo lang. Hindi ka matatakot na idideklara mo yan. Dideklara mo lang lagi. Sapagkat ang ginawa ng Panginoon is not just a promise, but this is a declaration that He will never ever leave you. Declaration. May magagawa ang Panginoon. Nais ng Panginoon. Pero parang kagaya ng isang matagal ng kwentong yung tightrope walker, nagsisirkus. Sabi niya, naniniwala ba kayo, mga kaibigan, na kaya kong tumawid dito sa lubid na ito? Yes, kaya mo yan. Palakpakan ng mga tao at siya tumawid. At maya-maya, naniniwala ba kayong kaya kong bumalik? Kaya mo yan. At siya yung nakabalik. Maya-maya, kumuha ng wheelbarrow. Kaya nyo ba? Kaya ko ba ito? Naniniwala kayo? Kaya mo yan. Naniniwala ba kayo kaya kong bumalik? Kaya mo yan. Naniniwala ba kayo kahit maglagay ako ng tao din sa wheelbarrow? Kaya yan. Kaya mo yan. O sinong volunteer? Tahimik na lahat. Wala na. Maybe sabi natin, sirkero yun eh. Pero alam niyo sa katotohanan, ganyan din naman sa Diyos natin eh. Pinakita niya, alam naman natin eh. Jeremiah 29:11.
Jeremiah 29:11 says, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope in the future." Pero bakit ganon? Hindi mo mayakap. Sinabi niya sa iyo di mo mayakap Ang taon na ito, nais ng Panginoon na mas humigpit ang ating yakap, sapagat basta't naramdaman ng Diyos ang higpit ng ating yakap. Ba't niya naman i-delay? Naibigay niya ang kanyang anak yung panghinihingi mo. Kayang gawin ng Diyos yan. And Lord, naghihintay po ako. And God can even change His timetable. God can even change His timetable. God can do it speedily. Kaya ng Diyos na pabilisin para sa iyo. And God can cut short your waiting time and your waiting period. Panginoon, iyak na ako ng iyak. Sabi ng psalmist, Psalm chapter 30 verse 5. Psalm 30 verse 5. Weeping may be experienced sa gabi. Psalm 30 verse 5. Ang pagluha at pag-iyak ay maaaring maranasan sa gabi. Weeping may stay for the night, but rejoicing comes in the morning. Maaaring ngayon umiiyak ka. Marahil ngayon naranasan mo ang sakit, ang hapdi. Naranasan po natin po yung hirap sa kalooban. Iiyak mo kay Lord. Because the Bible says, rejoicing will come in the morning. Rejoicing will come in the morning. Yesterday, nagkukwentuhan po kami. And I really appreciate the honesty ng mga kapatid. Sabi po, nagkukwento ng isa, nung nadinig ko na may papalipad na patungo na ibang bansa, buti pa siya, may trabaho na. Nung nadinig ko, nakaranas ng kagalingan, nung nadinig ko na magpapasimula na ng kabuhayan, Panginoon, itong pagkakataon ko, nararatel po siya, pero in-overcome niya ito sa paghawak at pagyakap sa nais ng Panginoon, sa plano ng Panginoon, kaya kanyang diniklara, kasunod na ako sa pagpapalain ng Panginoon. When we see others being blessed, ang isang taong walang pag-asa at walang pagpapasalamat, siya po'y naiinggit, nai-insecure, pero ang isang taong yumayakap po sa plano ng Panginoon, pag nakakita at nakadinig ng mga pinagpapala, siya'y natutuwa sapagkat alam niya, kasunod na siya na pagpapalain ng Panginoon. Opo, sinasabi natin, kasunod na ako, Panginoon. Lord, kasunod na ako. Pinagpala mo siya, ibig sabihin ng pruweba yan na kumikilos ka. Pruweba yan, Panginoon, na kasunod na ako sa pagpapalain mo. Sabihin mo sa katabi mo, kasunod ka na pagpapalain ng Panginoon. Sabi po ng Hosea chapter 9, verse 13. Hosea 9:13, God can make it happen. Na ang kanyang mga biyaya, Hosea 9:13, dito, merong Hosea 9, I have seen, so I think I miss it. I miss it. Sorry. Pinakita ko sa atin ng Panginoon na matapos po, ang isang pagpapala can have another blessing. Basta ang atin pong ginagawa po is to keep on embracing kung anong kanyang magagawa. Now, answer me. I need an answer. Do you believe na wala pong limitasyon ang kapangyarihan ng Panginoon? Kaya niya Panginoon, ginawa mo sa iba, gagawin mo rin po sa akin. Kaya mo. And God has His own way of blessing you. Just hold tight. At yung hope, embrace it tighter. Mas maigpit na yakap sa taon na ito because God will never fail us. Lahat po ng sa Diyos umasa, hindi po nakaranas po na madismaya. Pero kapag ang ginigiit mo ay pang sarili mo,
at hindi kalooban ng Panginoon, gigit-giting ka, mapipressure ka. Pagka ang simbuyo, dadalin ka lang sa sipayo, masisipayo ka. So better to tell God, Lord, here are your promises. I want to embrace all your promises this year. Hallelujah. That, let us grow more. Embracing ang kalooban ng Panginoon. Sapagkat ito po, sigurado, swak na swak sa iyan. The Bible says, na ang kalooban niya will always be good, pleasing, and perfect. Romans 12:2, as it describes, Romans 12:2, sa huling bahagi po, nakalagay, this is His will for us. His will is what? God's will is good, pleasing, and perfect. Yan ang kalooban ng Panginoon. Kapag nabuksan po ang ating mga isipan, when God begins to open our eyes, we will see His wonders. Just like Elisha's servant. He was so scared. Sabi niya, ano naman ang panama ko? Ano naman ang pantapat ko? Anong pantapat namin? Grabe ang kalaban namin. Grabe na ang sitwasyon namin. But you know, hindi, ang buhay po natin hindi nakabase po sa sitwasyon, kundi nakabase sa Panginoon. Ang buhay natin hindi nakabase po sa ekonomiya ng bansa, kundi sa naisin ng Panginoon. Pag tayo lumalakad sa kalooban ng Panginoon, hindi ho tayo po nasa ilalim po ng grasya ng ating ekonomiya, kundi nasa ilalim po tayo ng grasya ng Diyos na nagbibiyaya. Now, don't ever say, naku, taas na kasi ng bilihin eh. Naku, kasi ganitong hirap ng buhay eh. No, just embrace God and God will embrace you. Ang Panginoon po, ang kanyang naisin po para sa atin is for us to come near to Him and the Lord will come near to us. I have a strong feeling na maraming mga dakilang bagay na gagawin ng Panginoon sa atin this year. Ang dami ng ginawa ng Panginoon. Kaya ho, mas lalo tayong yayakap, mas lalong maraming mangyayari sa ating buhay. Amen. Pwede mo natin i-assure yung katabi natin. Okay lang ho ba? I-assure mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, tingin ko maraming darating sa iyong pera sa taon na ito. Come on, tell that to your seatmate. Ano? Masama pa magkapera? Hindi ho. Wala akong masama doon. Gusto ng Panginoon ngayon eh. Basta't wag lang po yung pagmamahal sa pera. Gusto ng Panginoon po na siya ang ating satisfaction. Siya ang ating satisfaction. Hindi po yung pera. Kaya po nang gawin ng Panginoon yan. God can make it swiftly. Can do it. Kaya ng Panginoon. Kaya ho, ganun na lang po ang aking pagtitiwala na ang dami pong gagawin pa ng Panginoon. Basta't ang mahalaga po ay we make Him first. Hinahanap muna natin kung sino ang Diyos natin pong tinatanganan, hinahawakan. At siya po ay may kakayanan. Sapagkat His power is at work within us. And this leads us to our last point. Our last point says in verse 19, sabi po ng talatang 11, and His incomparably great power for us who believe. That power is same as the mighty strength. That power is the same as the mighty strength. Hallelujah. Ang salita ng Panginoon, makapangyarihan. Na pagka binabasa mo at nagsimula mong panghawakan, nagsimula mong ideklara kung ano sinasabi ng Panginoon, hindi ho tatalikuran ng Diyos ang kanya pong pangako. And His power is made perfect sa atin pong sitwasyon. Now, ang sabi po ng Biblia sa Hebrews chapter 4, 11 to 12. Hebrews 4, 11 to 12. Ay ito. Let us therefore make every effort to enter that rest, so that no one will perish by following their example of disobedience. Okay. And verse 12 says, for the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart.
Ganyan katindi po, ka-powerful ang salita ng Panginoon. Na kapag atin pong binabasa, atin pong inaasahan, atin pong pinangahawakan, it can penetrate kahit gaano pa kalalim na pangangailangan. Kaya po natugunan sa pamamagitan po ng ating pangahawakan. Nandiyan po, ano po bang sinabi sa atin? Yun pong rest na yun, na tinukoy kanina sa verse 11, is resting upon the power. Resting on the power of God. Sapagkat ang Panginoon po, hindi na ang hulugan na when we are told in the scriptures, rest, na wala ka nang gagawin. May gagawin ka. Ang gagawin mo is to do what you can do. Subalit yung mga bagay na hindi mo magagawa, siya na ang gagawa para sa iyo. Now just doing your best and God will do the rest. Just do your best. This 2025, just give it your best to the Lord. At asahan mo na ang kanyang salita na nangako sa atin, that His power is made available. His power is at work. Nang sabihin po sa atin ng Biblia. Kaya ibig sabihin yan, pangatlo at panghuli. We are grateful sa pagbubukas ng Diyos sa ating mga mata because we are all the more experiencing the power mightier. Mas matindi. Power, mighty power. Ibig sabihin nun, yun pong naranasan mong power ngayon. Mas matinding kapangyarihan na ipaparanas sa iyo ng Panginoon if you use the Word of God. Sapagkat yung atin pong expectation, pinapatulan ng Panginoon. Sa mundong ito, pag tayo'y umaasa at nag-expect sa tao, hindi lang sila napapagod rin tayo. Totoo yun? Sasabihin ng iba, sa akin ka na lang laging nag-expect, umaasa. At yung mga tao po, ang totoo kahit gusto po nila, pero hindi nila kaya. Tayo rin gusto natin po, pero hindi natin kaya sa ating sarili. That is the reason why we have to experience the power mightier this year. Lord, gusto ko pong maranasan po ang iyo pong kapangyarihan, ang iyong mahimalang paggawa sa aking kalagayan, sa aking sitwasyon. Merong amen? Our prayer, Lord, hindi ko naman talaga kaya to eh. Panginoon, itong trabaho to, hindi ko kaya. Kahit magaling ako, hindi ko kaya. At yung mga tao, napapagod na, tayo asa ng asa, pero ang Diyos gusto niya, sa Kanya tayo umaasa. Merong big amen. Hallelujah. Sa Lord ang kaibahan, tuwang-tuwa siya pagka atin po siyang inaasahan. Sapagkat lalo pong namamagnify na talaga namang sa Diyos po nakasalalay. Ang Diyos po, ang may kakayanang kumilos at gumalaw. Kaya sabi natin kanina, pinapatulan ng Diyos ang ating mga inaasahan. How? Ephesians 3:20 tells us very clearly of this. Ephesians 3:20. Now to Him who is able. Able si Lord. Si Lord may kakayanan na ibigay ang iyong mga pangarap. Si Lord may kakayanan na ibigay. Huwag mo isipin, hindi ko kasi kaya. Huwag ganun. Magsimula ka sa kaya ni Lord. I-empower ka nga niya eh. Ibibigay niya nga sa iyo ang kalakasang kaya mo. Sabi natin, kulang naman ako sa karunungan, hindi ko kaya, hindi ko alam paano i-operate ito. I don't know where to start, where to begin. This is the reason why God, when He opened the eyes of our hearts, and we are enlightened, magugulat tayo. Yung mga dating hindi natin kaya, ngayon kayang-kaya pala natin sa tulong at biyaya at kalakasan ng Panginoon. Mayroong malakas na amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ng Panginoon. At sabi po ng talata, He is able to do immeasurably, exceedingly, sobra-sobra. Higit pa sa ating inihingi. More than all we ask or imagine. Higit pa sa ating hopes and dreams. Higit pa sa ating pangarap. And according to His what? To His power. Not our power. Hindi sa'yo. Pagka sa'yo ka aasa, wala. Sumusuko lang tayo. Nauubusan tayo. Nanghihina tayo. But His power that is at work within us. So, ibig sabihin po nun, itaas po natin ang ating expectation sa Panginoon. Lord, this year, Lord, I really want more breakthrough.
Lord, sa akin pong trabaho, Panginoon, sa aming kabuhayan, Panginoon, sa aming mga anak, I want to see them becoming mighty in the land. Hallelujah. Panginoon, I want to see ang negosyong aking ginagalawan. I want your power to be displayed and to be working inside of me. We are grateful to God for the enlightened heart sapagkat pinapakita ng Panginoon, kaya natin sa biyaya ng Panginoon. I will say it again, kaya natin sa biyaya ng Panginoon. Huwag tayong mangamba, huwag tayong matakot, basta't buksan lang natin ang ating mga mata. Huwag ho tayong mag-alala, God will empower us, God will help us, God will sustain us, God will all bless us this 2025, Lord. Naniniwala po ako, parating ang biyaya mo. Mag-uumapaw. Huwag mong pahirapan ang sarili mo, kailan at paano darating yan. Sapagkat ang Diyos ang nangako, problema ng Panginoon yan. And maybe you're asking, Panginoon, yung utang ko nga lang, hindi ko alam paano ko mababayaran. Ang Diyos ang sagot dyan. Gagalaw at kikilos ang Panginoon. Huwag mong pahirapan ang iyong sarili sa pag-iisip. Iyon lang buksan ang iyong mga mata sa pagkilala sa Kanya, pagyakap sa Kanya, at pagtitiwala sa Kanyang kapangyarihan. I encourage you, brothers and sisters in the Lord, this is the word of the Lord. Ang Kanyang mga salita will never fail us. Magsimula po tayo na nagpapasalamat, binuksan niya ang ating mga puso. Hindi ho tayo mapapahiya. 2025 is a year of God's acceleration. This year is a year of God's favor for all of us. He wants us to be blessed. Buksan mo lang iyong mga mata at iyong makikita. And if that is your prayer, Lord, open my eyes that I may see your wonders. Lord, open my eyes that I may see ang iyo pong himala sa buhay ko. Now if you're saying, Lord, narito po ako. Gusto ko po, Panginoong, mabuksan ang aking puso, ang aking mga mata. Maybe some of us are being discouraged now, depressed, hindi alam ang pasimula. And we will be praying all together now, and God will answer. Panginoon, bubuksan po ninyo ang iyong mga himala.